Hoy, si Robin Padilla, may kabado na ito ha. Kinakabahan na ba ito sa posibleng kahinatnan ng kanyang amo? Ako si Digong. Kasi nanganganib na naman ito sa usapin ng ICC. Eh ano to? Kabado? Dahil baka anytime mag-issue ng warrant of arrest itong ICC. At dahil dyan, binira, syempre, kailangan ipagtanggol si boss. Syempre, Robin Padilla yan di ba? Kailangan pagtanggol niya dito si Digong. Binira niya itong mga pulis, bakit daw nag-cooperate? Bakit nakikipag-ugnaya sa ICC? Didiktahan mo ba yung mga pulis na yun? Di ba? Kung sila naman ang ituturing na suspect, anong laban nila, di ba? Kung para kay Digong, may ordinaryong tao lang sila May resources ba sila? Pag nakulong sila, anong kainin ng pamilya nila? Unlike ng iba dyan, mayayaman, kahit makulong yung mga yan, hindi apektado yung mga pamilya. Kung ang option ng mga pulis na ito ay mag-cooperate or else ma-consider sila as suspect, sabay, doon na lang kami sa mag-cooperate, di ba? Ang common ang common response dyan. So dahil dyan ay itong mga pulis na ito nagko-coordinate o nagko-cooperate dito sa investigasyon ng ICC, sabay binira ito ni Padilla, ni Robin Padilla. Actually, expected naman natin siya ka-coffee na gagawin talaga ni Robin yan. Kasi syempre, boss niya yung nakasalalay dito Kapakanan ni Digong ang nakasalalay dito. Ayan, nakababasa nyo yan sa balita ka-coffee, sa inquirer.net, no? Padilla hits cops reported interaction with ICC probers. Ito, ayun sa diktador Ngayon, binibira nyo. Dahil nagkaroon ng sariling desisyon itong mga pulis na yan. Double standard ba yan? Senator Robin Hood Padilla on Thursday, ngayong araw lang po yan, took a swipe at police officers who allegedly communicated with International Criminal Court investigators or ICC investigators about the role they played in the bloody war on drugs waged by former President Rodrigo Duterte. Natatakot na? Gano'n na ba yun? Wala pa nga Wala pa nga finality dyan Wala na magagawa dyan, Senator. Decision niya ng mga pulis Ayaw mo, nagiging honest sila, di ba? Wala, hindi pa sila pwedeng diktahan kung ano yung magiging desisyon nila dyan. Magsalita sila dyan. Bagamat, sabi ng DOJ, may accountability sila dyan sa Pilipinas na bakit sila nagpo-cooperate dyan. Pero again nga, kung dalawa lang ang option ng pulis, isalba niya na yung sarili niya. Wala naman siyang pera di ba? Kung para kay Digong, maraming pera yan. Kung para kay Bato de la Rosa, senador siya, may immunity siya. Di ba? Mabilis nila manunsutan yan. Kung ordinaryong pulis ka, inipit ka na ng international organization, issue ka ng warrant of arrest, hugutin ka na lang bigla, arrestuhin ka, anong laban mo? Diba? Buti kung major player ka during the tukang, pawn ka lang din Diba? Ordinaryong pulis ka lang that time magpaka-hero ka, iligtas mo sarili mo para kay Digong. I don't think gagawin ng pulis yan, diba? And karapatan nila yan, decision nila yan. Hindi mo sila pwede diktahan. Sagot niyo ba ang pamilya nila? Di ba? Hindi. Pwede naman sila tumanggi. Yan, suggestion ni Robin Padilla. Tumanggi daw itong mga pulis na to. Bakit kayo magpapasailalim dyan? Pulis kayo dito sa Pilipinas. Paano yung retired? Control nyo? Said Padilla in kapihan sa Senado Forum. Medyo problematic ito At kabado na sila dito. Kala ko ba hindi nyo nilarespeto si Trillanes? Ba't parang kinakabahan kayo sa sinasabi ni Trillanes? Diba sabi ng kampo ni Digong invento lang yan, may lang yan si Trillanes. Hindi ba yung pansinin, i-disregard nyo yung statement ni Trillanes. Total, yun naman ang tingin nyo sa kanya di ba? Ibig sabihin, may bearing din si Trillanes. Yung mga sinasabi ni Trillanes, may bearing din. Kasi pinapaniwalaan nyo at kinakabahan kayo sa sinasabi ni Trillanes Former Senator Trillanes earlier disclosed that the ICC investigators contacted more than 50 former and active police officers who serve under the Duterte administration. Ang dami nito ka-coffee. 50. Sabihin natin dyan, 25 incumbent o current, active na naka-duty. Yung 25, sabihin natin retired. Malaking factor yan. Yung mga testimonya yan, paano kung nakuna na yan? May mga signed testament yung mga yan, may mga affidavit. Matibay yan. Against Digong, against Bato de la Rosa, iyari sila dyan. Ba? Based on highly credible information, the ICC investigators have already directly communicated with more than 50 active and the former PNP officials regarding their being implicated in the crime against humanity case of Rodrigo Duterte at the ICC, sabi ni Trillanes.
Pakaba din itong si ano eh. Si Trillanes eh, pakaba rin ito eh, no? Tinatakot din itong kampo ni Digong eh. According to the former senator, this means that if these officers do not immediately signify their intention to cooperate with the investigators, their status would be elevated to being suspects. O yan, natatakot na sila dyan, ka-coffee. Aganya, tulad ng paulit-ulit nating argumento dyan, kung ordinaryong pulis ka lang, hindi ka naman major player dyan, ano, magsakripisyo ka para kay Digong? Kumita ka ba dyan? Nakatanggap ka ba dyan? Sasagutin ba yung pamilya mo? Pag-aaral ng mga anak mo? Di ba hindi? Hindi naman. Tumulong, yes, tumulong. Ano, first month? First year? Hanggang dyan lang yan. At some point, mag-i-stop din yan. Huwag ka magpakabayaan dyan. Buti sana kung maganda yung ginawa, di ba? Hindi naman eh. Sabi ni Kyoko Tsuragawa, bagay na bagay kay Digong ang mautog rally. Ba't mautog rally naman niya? Sana magaling yung mautog rally? Ba't ang bastos yung mautog rally? Walang ganyan. Anong mautog rally dyan? Kasi may mga sumasaya ng babae basta prayer rally. Tapos talaga naman ako, hindi mautog rally. Kaya talaga. Shame on Duterte et al. Sabi ni Alan Beltran. Kailangan nila mag-prayer rally kasi papasok ng ICC. Pagdasal nila si Digong at Inday. Stop na sila doon kay ano? Stop na sila kay Kibuloy. Kasi kapag sinuporta na si Kibuloy, if fugitive si Kibuloy, baka mapahamak sila dyan. Di ba? Kasi kinukod din na, lalo na yung mga tatakbong senador. Ibabato sa kanila yan. Bakit mo sinusuportahan itong lumalabag sa batas? Ibato sa kanila dyan. Teresita Santos, nag-click na ako ka-coffee sa tuwing papasok ako sa vlog mo. Kahit hindi live, nag-click agad ako. Next, thank you. Sa mga nagla-like sa video natin, thank you. PBBM loyalist, bakit sa Bulacan? Nakala ko pa, hindi in-approve ng governor. Tama naman yung hinala mo dyan. PBBM loyalist na hindi in-approve ng governor at ng mayor ng Malolos. Pero naghanap sila ng private property. Kasi private property yan, ka-coffee, hindi na kailangan ng intervention dyan ng LGU. Pero, syempre, kailangan pa rin nila ng tulong. Syempre, mga ambulance, police assistance, kailangan pa rin nila ng tulong yan. Pero kung private property yan, hanap sila ng malaking lugar, di ba? Pero I don't think makahanap sila ng ganoon kalaking lugar as compared doon sa mga freedom parks na malalaki talaga, no? Na pinagdadausan talaga ng mga ganyang events. So, baka may dumalo dyan, 1,000, ganyan, 2,000, baka ganyan lang target nila. Kay Marvin Pega, palagi na lang pumapapel si Padilla. Active din, nagpapaingay din ito eh. Ginigipit nga yung rally nila, tapatan na lang nila. Ayan. Ginigipit nga yung rally nila, tapatan na lang nila. Anong ibig sabihin?